Ang Pilipinas ay pinagpala sa iba't ibang likas na yaman. Isa na dito ang mga anyong tubig tulad ng mga nagagandahang beaches, tulad ng napakagandang dagat ng Patar ng Bolinao, Pangasinan. Hindi maikakaila ang taglay na ganda ng lugar dahil sa maraming turista ang pumupunta dito at binabalik-balikan talaga. Lalo na ngayong summer, ang sarap magtampisaw at gumala. Maalakristal at malinaw na tubig, kulay ginto ng mga buhangin, magandang tanawin at ang mga nagagandahang waterfalls, rock formation ay ilan lamang sa mga binabalik-balikan ng mga turista. Paraiso kung tawagin dahil sa makakaramdam ka ng kapayapaan habang tanaw mo ang West Philippine Sea, lalo na sa paglubog ng araw o sunset. Sa aming video, malalaman ninyo paano pumunta, ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagpunta, kailan maganda pumunta at paano makakatipid, at saan mura at napakagandang pag-istayan. At makikita nyo din kung saan magandang puntahan o pasyalan at magkano ba ang aming nagastos sa pag-i-stay namin ng 3 araw at 2 gabi. At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe, click ang notification bell, like and share ang aming video para lagi kang updated sa aming bagong video. Tara, samahan nyo kami ni Vin sa aming moto adventure papunta dito sa Bolinao. Let's go, rock and roll! Let's begin! Kita, pupunta tayo sa lugar kung saan ako lang ang kasama. Kumapit ka lang, motor ko ay aandar na. Tara na mahal ko, libutin natin ang mundo. Habang may buhay, piliin mong maging masaya. Tinatawag na tayo ng dagat, sumisilip na ang araw ng pag-asa. Bumubulong ang alon, sumabay sa agos. Dahil minsan lang mabuhay, sulitin mo na ang sarap maglayag. Tara na, kapit lang sa aking baywang tayo'y aalis. Dala ang saya, basta kasama ka. Habang may buhay, piliin mong maging masaya. Hi! Okay guys, nasaan ba tayo ngayon? Nandito tayo sa Patar! Okay, today maglalakad tayo, titignan natin kung anong makikita natin. Yes! At Pero syempre, makikita nyo na naman po, medyo maraming tao ngayon kasi Holy Week po. So, at syempre, explorein natin kung anong meron dito sa Bolinao. Kaya tara ka doon! Let's go! Libutin natin ang mundo. Habang may buhay, piliin mong maging masaya. Tinatawag na tayo ng dagat, sumisilip na ang araw ng pag-asa. So from Baguio City, Philippines, ayan, punta tayo sa Bolinao. Alright, let's go! Hello guys, good morning. So magpagas muna kami. Nandito kami ngayon sa gasoline station. Time check. Ayan, eksaktong 6:00 ng umaga. Ang pupuntahan natin ngayon ay sa Bolinao. Tara na, let's go! what's up mga Lods? Eto, papunta na tayo ng Bolinao. So galing tayo ng Baguio, dito tayo ngayon sa Quezon Road dadaan. Kung mapapansin nyo, ang kinis ng daan, di ba? Actually, na-miss ko itong kalsada na to kasi madalas nakasara ito eh. Lalo pag tag-ulan, ayan, konting ulan lang, meron slide o merong mga nasisira na portion. Pero summer naman ngayon, tsaka matagal-tagal din na hindi umuulan ng malakas, ganun. So siguro naman hanggang makarating tayo ng Rosario, medyo smooth ang dadaanan natin. Ay, nandito na tayo sa layo, no? Daming mga turista nagpapapicture. Uy, nagawa na rin tong rock shed ng Quezon Road, oh. Dati walang ganito dito, eh. Lagi kasi dito yung, yung landslide, oh. Laging sarado itong Quezon Road, eh. Kaya buti naman, nilagyan na nila ng ganito, no? Wow, ganda. Parang sa Marcos Highway din. Parang mas maganda to kasi may pintura na puti, eh. Oo nga, pero medyo maliit lang kasi sa Marcos Highway malapad siya, eh. Ang ganda pala ng Quezon, no? Bakit nung maliliit kami parang hindi ko masyadong ma-appreciate kasi nakabus kami. Hindi mo nakikita, syempre, bata ka pa. Oo nga, sa side lang. Pag nakabus ka kasi sa side ka nakatingin eh. Baka sumusuka ka pa nun, ah. Pero pag nakamotor ka, ayan, sa harap, kitang-kita mo lahat, oh. Tingnan mo, ang aga-aga pa. Ang dami na rin mga turistang paakyat. Dito rin talaga sila sa Quezon Road dumadaan, oh. Ang ganda ng bundok talaga dun, oh. Grabe. So guys, ay kita nyo naman, ito yung portion na rough road dito sa Quezon Road. So pagka talagang malakas yung ulan, ay nako,
ibang klase dito ang dulas sigurado nito. Kaya nga talaga namang inaayusan nila to. So ito nga pass 1 at patay. Diba? So pero motor naman tayo, medyo magaan. So nakikita nyo na hiwalay talaga yung papunta doon at papunta sa Baguio. Atay Bong, sa'yo ba to? Ayan guys, yun yung Mexico na doon. Din kami dati nakatira. Stop over lang tayo saglit mga guys. Pahinga muna kami. Marami pang stop, mga 10 stop pa. Guys, andito kami sa Udjaw ngayon. Dito kay Kuya Bong's Kusina. Yan o. Nagkape lang kami, tapos ako nagtubig lang ako. Ayan guys, tapos na kami mag-coffee at eto na, lalarga na nga kami uli. Papasok na pala kami ng Pusurubyo. Ito palang tulay na to, yung ibaba niyan, yan yung tinatawag nilang Karayan. Sabi nga ng mother ko, yan ang kwento niya, dyan sila naliligo noon. So dito pala ako pinanganak. So mga lods, dito sa Pusurubyo, merong entry point dito na lalabas ng Mangaldan. Pag dumaan tayo doon, definitely papasukin natin yung Dagupan. Pinili na lang namin dito sa Urdaneta para maiwasan namin na pumasok sa city ng Dagupan. Ito yung city ng Dagupan. Oh. Hi guys, dito kami ngayon guys. Sa Dagupan. Guys, papagas kami uli. Kanina 200 yung pinagas namin. So, iihi muna ako. Naiihi na ako. Nandito na tayo sa, ano ko ba? Parang daanan papuntang Dunmani. Grabe guys, ang init na dito. Guys, look! May aratiris. Ngayon lang uli ako nakakita na aratiris. Bata pa ako nung last. Oh my God! Nasaya naman ako. Aratiris pala to. Eh. So, maghuhubad siya ng ano. Parang di mo yata naisip kumain ah. Oo nga eh, gusto ko nang makapunta dun eh. Mamaya hanap tayo ng kainan. Guys, dito muna kami. Yan, uminom muna kami ng tubig. Magtatanggal siya ng jacket. Nagpagas siya. Mura gas dito, no? Mura. 52 lang yung 1 litro. Samantalang sa Baguio, parang nasa mga 70 na yata. Laki ng diferensya, guys. Wow! Just wow! So ito guys, madadaanan natin yung konting portion ng Dagupan. Actually sa likod na to eh, parang sa backdoor na tayo dumaan. Yung dami nagtitinda ng talabaw. Nalagpasan natin yung pinaka-traffic na parte ng Dagupan. Kahit nasa kumbali na kami, Alright, nasa Sual na tayo mga lods. Malapit na tayo. Next dito, Alaminos, and then ayan, nasa Bulinaw na tayo. Sual. Hi. So guys, kain kami dito sa King Chester. So tingnan natin mga pagkain nila guys. Kain. Hindi pa tayo nag-almusal, di ba? Nagkape lang tayo kanina. Tsaka tubig. Nangihina na si Bossing eh. Guys, sobrang init. Ang kakainin namin tong dinakdakan. Yes. Diningding ba to? Ano yan? Tapos Kakain din sa wakas, grabe. grabe ano? Gutom. Gutom na gutom ka? Ako din eh. So guys, ito pala ang binayaran namin sa pagkain. 180 pesos lang. Dalawa na kami doon. Isang oras na lang. Nasa Alaminos na po kami. Hindi, doon na mismo. Ah, doon na? Ah, sa Bulinaw pala po. Isang oras na lang nasa Bulinaw na kami. Sabaw daw to ng kaluskus. Hindi po kami nagkamali ng nahintuan. Sarap ng pagkain. Manalo. Hi guys, paalis na kami. Punta na kami sa Bulinaw. Punta na kami sa Bulinaw ngayon. Siguro mga 1 hour pa. Doon na kami. Init dito. Katapos namin kumain. Tingnan nyo doon guys, oh. Hindi na mga bagoong. Sarap siguro ng bagoong. Ayan, haba. Ang sarap ng hangin. Parang naka-electric pan lang. Grabe, naantok tuloy ako. Okay, ako naantok. Alaminos na tayo! Malapit na kami mga guys. Oh, Hundred Island, guys.
Hanap tayo ng pwedeng magkape o kaya coke, pampagising. Naantok ako, grabe. Naku, kailangan natin huminto. Hindi pwede yung nagdadrive ka na inaantok ka. Guys, huminto na kami dito. Naantok daw siya. Inaantok daw yung kasama ko. Coke, pampagising yun. Bili kami ng coke dito. Mag-soft drinks muna kami, guys. Wow, ang ganda dito, guys. Prima Vista. Ko, Grill and Restaurant. Kakain kayo? Coke po. Soft drinks po. Bibili daw kami ng soft drinks dito. Alright. So, bili tayo ng soft drink dito sa Prima. Statututu. Wow. Wow, guys. This one. You know, ganda. May soft drinks kayo? Soft drinks? Anong klase sa plane, ma'am? Coke. Meron po. Magkano? Nabagot na ako. Ang init dito. Ang init, buti na lang makulimlim ngayon. Kaya to, May fish pan ang sila. ginagawa namin is pahinto-hinto na lang sa mga gilid para Yes. makapagpahinga. Sobrang. Ako naman inaantok kaya inom muna ako ng coke pampagising. Don't forget to subscribe on our YouTube channel. Okay guys, nag-stop over na naman kami. Wala pang 30 minutes stop over ulit. Inaantok po kasi ako. Kaya uminom muna kami yan. Pampagising. Wala nang epekto yung kape kaya susubukan ko itong coke. Baka pampagising talaga. Tingnan nyo guys, oh, walang masyadong sasakyan. So guys, wala nang isang oras eh, nandoon na tayo sa Bulinaw. Sarap mag-ride ngayon, no? Walang masyadong sasakyan. At saka tamang-tama lang ang bilis talaga ng pagpapatakbo nito ni Vin. Kalagitnaan ng tanghali ito at super init na talaga dito. Ang init ng panahon, tapos ganito pa yung suot namin. So kahit malakas yung hangin talaga, habang nagmumotor, eh mararamdaman mo talaga na mainit. Pwede nyo naman sir, yaman din na lang doon sir. Magkano yung environmental 40 po per sir. Ah? Ay ma'am, 40 po per Ah, 40. Pero po magagamit nyo lang po natin dito sa falls station po. Alright. Basta wala tayo. Ako, basta ipakita nyo lang po. So guys, magbabayad tayo ng environmental fee. So bababa na ako guys. Hindi guys. Baba na tayo. 40 pesos lang environmental fee guys. No, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Ang itago mo yan. Ang pupunta kayo ng Pattaya Public Beach. Bulinaw Falls 1, 2, and 3, tsaka sa Caves Bulinaw Lighthouse. Ma'am, yan na lang po i-present nyo para hindi na kayo magbayad ng environmental. Okay. Dito. So guys, 40 pesos lang. So guys, nagbayad kami ng 40 pesos. So 80 pesos, dalawa na kami doon. Environmental fee yan guys. Magagamit nyo yan kahit saan kayo pumunta dito. Kung pupunta kayo ng Falls 1, Falls 2 at saka sa public beach nila. So nandito na tayo sa Bulinaw. Nakikita na natin ng lighthouse. Alright. Ganda. So hanapin na natin kung saan tayo mag-i-stay. Balikan na lang natin yan, mamaya. Papasok tayo dyan. Balikan natin bukas? Mamaya, kahit mamaya. Okay. So ito pala yung pinaka-entrance nila. Ang dami nagtitinda ng mga souvenirs. So hindi namin alam kung ano ba, kakanan ba tayo o kaliwa. So tignan muna namin sa Google. Pero walang walang signal dito ang smart. Oo, ang hina ng signal dito ng smart globe lang. So ang gamitin natin yung sayo, no? Okay din dito sa Bulinaw. Tingnan nyo naman, may mga enforcer pa sila. So, hindi talaga kayo maliligaw. Pwede kayong magtanong dito. Yan, kasi mahina talaga ang signal dito. O wala talagang signal dito. Ang smart kung smart kayo. So, globe meron, pero sobrang hina lang ng signal ng globe dito. Kaya, mas maganda magtanong kayo sa mga enforcer. Guys, ang laki ng bunganga. Ito nyo yan! tonsillitis po siya. Namamaga. Hinahanap na nga namin yung pinareserve namin na room. Actually, mahal na araw nung pumunta kami ngayon dito. Ang daming tao. Kaya kung ako sa inyo, magpabook kayo advance. Kasi lalo na ngayon, summer, napakaraming turista. Nakikita nyo naman yan. Kuha pala yan ng aming drone.
Baguio. Ha? Baguio. Baguio? Oo. Tingnan lang namin yung room and then punta tayo sa beach. Guys, so dito tayo mag-stay. Ayan. Simple lang guys. Oh, may aircon naman siya. Tapos lagay ng damit. Tapos may CR sila guys. Check natin yung CR. Oh, okay naman guys. Okay naman. Yan. Okay. Yan. Sa labas ng room, pwede kayong magluto dyan. Yan, medyo malaki naman. May pang family. At syempre, ito yung mga iba nila na mga rooms. Ayan, so pictures na lang kasi ayoko naman pasukin yan isa-isa, may mga guests sila. Pwede naman kayong mag-direct message na kay Samuel Dizon. So ito ang kanyang FB page. Grabe ang dumi ng mukha ko. Grabe. Doon ba yung beach? Doon sa kabila, ano? Nag-barbecue kayo. Oh, punta daw kayo dito. Barbecue namin. Masarap yung barbecue nila guys. Ito. Guys. Yang. Sinaw niya na guys. Labs, oh. Kaya tayo. Guys, unang kakainin namin is barbecue. Dito sa... Hindi kami actually dito naka-check-in sa kabila. Bukas pero pa. bukas lilipat kami dito. Guys, so ito. Puntahan natin yung beach. Ito na kami guys. So, ayusin niya na yung kanyang drone at kukuha siya ng aerial shot nitong Patar Public Beach. Ano tinitignan mo, boss? Napagod ka? Boss, napagod ka? Hindi naman. Ismail ka naman sa vlog natin. Guys, ito pala ang ganap dito tuwing gabi para rin silang merong night market. Shawarma, mga chicha-chicharon, potato chips, drinks. Parang burn na. Parang burn na. Ah, night market guys. Sa atin yung
night market sa Burnham Park. Ito naman yung katumbas na dito. Oo. Tapos meron pa dun sa labas, guys. Ito pala ang kanilang public parking space. So, makikita ninyo ang daming mga nagtitinda. Magkano iso nyo? 25 po. Isang ganito? Isang baso po. Ah, sige, isa. Yung si Kuya. Thank you. Ay, nilalagyan po nyo. Kinain ko na. Nilalagyan yung... Nilalagyan pala yan eh. Sige, sige. Yan, 20 pesos lang potato twist oh. Potato twist with drinks. Ah, with drinks 20. Ang stig lang ah. Tikman mo nga, masarap. Thank you. Malaglag sayang. Ah, Kailangan ko ng ano. kailangan dyan patungan. Tapos guys, ito yung sa akin. Yung isa binalot sa ano, halina. Guys, tikman natin to. Dalawa pala po. Uy! Masarap guys, malutong. So dito po namin binili. 20 pesos Ito lang po. lalagyan nila ng cheese. Sa Baguio parang wala akong nakikita nito sa pagpanagbenga. Meron sa bago Meron ba? pang mahal. 80. Oh? Dito, ayan guys, 20 lang po. May 20, may 30. Buko juice 20 lang po yung ganito kalaki. Yung sa Baguio, 10 pesos yung maliit lang na ganyan. Ano pangalan mo? Po kami dito. Ha? Oh, tingnan mo si Gerald pa pala to. Si Gerald at saka napakabait na bata. Ayan, titinda sila niyan. Guys, dito yan sa ano, Bulinaw. Bukas pupuntahan namin yung mga sinabi nilang mga lugar. Meron bukas, papasyaran po namin yung sinabi nila. Okay guys, tignan natin, abangan natin bukas. Ito pala tong diretsong kalsada na to, tabi-tabi yung mga nagtitinda dito ng kung ano-ano, souvenirs, pagkain, at syempre tabi-tabi na rin yung mga hotels, and then yung mga transient house, yan. So, madali lang naman kayo makakapili kung nandito kayo. So, ang problema lang, sana nga available yan, so magpabook po tayo in advance. So, may mga na-meet kami na mga bagong friends natin. So, ang sabi nga nila, sila daw yung maghahanda ng aming dinner. So, tara, puntahan na natin at kakain na tayo ng ating dinner. Tingnan natin. Hi! Mangan kami. Guys, ito yung ulam namin, no? Ang sarap. Gawa yan ni ate. Kutsara. So, 200 nga lang ang aming dinner. Makikita natin na ang dami ng tao ngayong umaga. Pupunta pala kami ngayon doon sa tabing dagat para maglakad-lakad lang. Dami na mga riders, guys, good morning! So, ang daming tao ngayon dito. Kita nyo naman guys, oh. Woohoo! Yan yung tao ngayon dito sa Bulinaw. Maglakad-lakad muna kami dito sa tabing dagat. Yan, at makalanghap ng sariwang hangin. Ay, magkape muna tayo. Tingnan nyo naman guys, oh, pati aso, relax na relax, oh. Ang sarap ng tulog niya guys, oh, sana all. Guys, coffee muna tayo habang nakatingin sa magandang karagatan. Yan, so dito kami sa dulo para walang gaanong tao. Minsan tayo marami yan. Sir, anong papanain niyo, sir? Pugita po. Pugita, wow! Malalim ba yun? Sila yung naman. Minsan kami doon sa gilid lang kami. Pabalik-balik. Oh, marami kayo na ano, sir? Minsan man marami. Minsan Oh, ano yung karamihan na naaano nyo, sir? pugita Napapano? ma'am pag ano. Sari-sari? Uy! Sana may makuha kayo. Ma'am, dito kami magraranto. Oh. Oh. Ayun. Oo. Ay, sige po. Mamamana na sila ng mga pugita daw, guys. So, yun. Yun, guys, oh. So, kuha daw siya ng kanyang FPV. Guys, tignan nyo naman ang sun. Para tayo nasa Boracay. Sobrang, ganda. Grabe, umaga pa lang. Pagod na ako. Hindi pala ako. Daming tao dun guys. Oh. Dinagsa ngayon talaga. Ganito daw talaga dito pag mahal na araw. Kaya
Option nyo yun guys kung pupunta kayo dito ng mahal na araw o ibang araw. Pag ordinary days, mas maganda siguro para kung gusto nyo talagang makita yung scenery niya na walang katao-tao. Tignan nyo guys, may mga nagtatayo din ng mga tent. Smile! Mag-smile naman kayo. Titinginan kayong dalawa dyan. Dami pang parating guys. Maaga pa yan ha. So dito namang park, pwede kayong bumili ng yung mga pagkain guys. Mga souvenirs. Ayan o. Yung mga binibenta silang mga pang ano sa bahay. Yan. Kainan. Hanggang doon tindahan. Tapos dito naman sa park na to, puro mga bilihan niya ng mga damit-damit. Doon yun eh. Ang cute to, guys. 3.20 o, di ba? Para maka ano tayo. Bili tayo nito pang almusal. Yung si ate, oh. Hi, ate. Di ba ang gaganda ng mga ano dito? Nagtitinda. Bibili kami ng itlog. Yung hard meron? Na-boiled na? Ayan. Magkano? Hindi nila alam guys. Sure ka? 10 yan? Oo. Hindi, baka 12 yan. Tingin ko lang. Sige, tanong mo na lang. Baka malugi kayo, mapalo kayo ni mother. Nantay na lang namin yung oras kasi doon kami sa kabila. Yes, lilipat po kami ng room. Ay, hindi naman po room, ng ibang Titirahan? apartment. Ewan kang tawag dito, Transient house. Yan, okay din gamit namin. Nakaayos na guys. Ayan po. Ito lang po ang dala namin. Yan. At si ate! Si ate, thank you so much, te! Guys, dito po kami tumuloy. Yung first night namin dito po kami. So, lilipat na po kami doon sa katabi ng ito po si ate. Si ate. Kaano kay Sir Sam? Sam din. Oo. Sam D. Thank you so much, te, ha? Thank you, ma'am. Okay. Dito pala kami nagstay sa aming second day. Dito sa 888 Viewpoint Resort. So guys, nandito kami sa room 5 naman. Yan. So check natin. So dito naman kami ngayon. And then, yung CR nila, yun may shower sila. Yun. Check natin yung CR. Okay, good, good. Okay. Tapos yan. Meron siyang aircon, electric fan. Ayan. May pang couples, may pang family, may pang tropa. Yan. Dito lang yan sa 888. At syempre, pwede nyo kontakin si Ate Marivic Sikat. So, ito pala ang kanyang FB page. Ate, oh. Ito po si ate. Ang babait nila. Yan. Napaka-maasikaso nila guys. Parang family yung treatment nila sa amin. Ayaw ko nang mabait. Alam nyo nang mabait, maagang... Viewpoint Resort. Okay guys, ang pupuntahan naman natin ngayon ay yung Busay Falls. Sinabi lang sa amin na maganda daw tong Busay Falls, kaya tara tignan natin. So guys, punta na kami ng falls. Ito nga pala yung Busay Falls. Dito pala yun, naligaw po. Dumire-diretso po kami kasi nagtang po yung aming GPS. Oo, guys, wala palang ano dito signal, sobra. Dala kayo na sa tingin yung mapa, yung ano-ano, yung malaki. Pwede pa bang idaan ang motor dito? Parang sobrang pakipot na tong daan dito ah. Saan ba yung Busay Falls na yan? Kanina pa tayo naliligaw. Kasi yan, pang Kalabaw ito. Kalabaw yung dumasaan dito eh. Grabe ka naman. Tingnan mo, parang ang liblib na nitong lugar na to oh. Sa bagay may kuryente pa eh. Ibig sabihin pwede pa. O may bahay oh. Ito yata yung bahay ni Kapitan, yung sinabi nila doon na dyan natin ipapark yung motor, so lalakarin natin yun hanggang sa Busan. Hanggang sa waterfalls. Basta, hanapin natin. O, dalawa na yung daan dyan. Saan dyan? Ano, kakanan ba tayo? Ano? O, saan dyan? Kanan, kaliwa. May kanan, no? May daanan dun. May daanan sa kaliwa. Saan tayo dyan? Mamili ka.
Ako, lagot tayo nito. Kakakot yung daan dito guys, rough road. Kaya. O anong saan na tayo? O meron pang sa kanan. Ito na naman, sa kaya dito. O meron pa ito. O bakit mo pinasok dyan? Subukan natin dito. Ano ba yan? Sir, alam niyo po yung busay? Ay, hindi. Makaliwa po? Pag di... Kakanan, kanan po. Dito. Hindi gumagana yung mga Dito. GPS. Kahit anong location app yan. Hindi gagana. Dito. Ay, Diyos ko nga yung walang ano natin. Ay, Ito yung kakaiban. Ito yung mga dapat pinaplat. ay sobrang. Oh, yan, may gate. Oh, ito. Dalawang gate daw yung papasukan. Isang gate yan. Kailangan daw buksan tong gate, guys. Ito na yata ang katapusan natin. So, hindi namin alam kung welcome dito. Kasama din pala namin sila na naliligaw din. Kaya magkakasama na kami ngayon. Guys, dito na kaya? So magte-trek pa tayo. Trekking. Ay wow, oo nga. Dahan-dahan ka ha. Taang falls. Grabe guys. Talagang baba kami ng bundok guys. Guys, nandito kami. So guys, ito po yung waterfall, Busay Falls, pero wala pong tubig na maagos o tumutulog. Oo, mainit kasi ngayon. So meron lang siya yan, parang swimming pool. Yan. Anong ganda? Ayan po guys, ang hirap po namin binabago. At saka yung daan papunta dito medyo nakakaligaw, nawala kami ilang beses. Yes. So ito po yung falls. Okay. So, punta na kami sa ibang falls. Bye! The falls. Ilang water. Ay! Akit kami guys. Guys, sa taas pa yun. Kaya pa boss. Uy. Tingnan niya. Yan guys, pagod siya. Galing kami dun. Sa pinakababa ng bundok. Guys, nag-walk muna kami. Malakas kasi Magkatsa ng bundok. nagla-lunch. Pagod. Guys, picture muna kami dito sa may arko pero walang arko. Ito yung entrance pala ng Bulinaw. On the way na po kami sa Falls 2. Unahin po namin puntahan yun bago yung Falls 1. Sana naman hindi natuyuan yung Falls 2. Kasi yung sa Busay, wala talagang tubig. So itong sa kanan yung Falls 2, dito na kami maunang pupunta. Pag dumiretso po doon pala, yun po yung Falls 1. So unahin na namin dito guys. Naku, rough road na naman! Hala! So, tignan nyo po ang adventure dito. Ito po. Pang mountain bike po itong ganito. Ang dandang ko. Ito na yung parkingan nila dito. Dami rin palang tao. Kala ko kanina parang walang tao. Oo, magbayad tayo dito ng 30 pesos isa sa Bulinaw Falls 2. Yes, ma'am. Falls 2. Ayan si Kuya. Oh. Hi, Hello. Hello. Ayun yung mga Magpila po falls. kayo ng wave natin. Ito guys, ayan yung Bulinaw Falls 2. Kung napapansin nyo, halos lahat sila naka-vest.
Kasi talagang rini-require sila na mag-vest dito. 50 pesos lang naman ang pag-rent ng vest. Lalo na kung lalangoy sila o tatalon sila dyan. Kasi medyo malalim nga yan. At para maiwasan din ang may malunod. Mas madali nga pumunta dito sa Bolinao Falls 2 compared sa Busay Falls. Nakikita nyo naman napakaraming tao. Napakarami pa rin mga turista na pumupunta dito. Ayan, magpalipad muna si Vin ng drone para makita ang ganda ng Bolinao Falls 2. Ang Bolinao Falls 2 ay matatagpuan dito sa Barangay Samang Norte ng Bolinao, Pangasinan. Isa ito sa mga hidden gem ng Bolinao. Refreshing ang hatid ng napakagandang falls na mapapawaw ka sa hulma ng kalikasan na may malamig, malakristal na tubig at pambihirang natural na disenyo nito. Kaya maraming turista ang nahuhumaling sa gandang hatid ng waterfalls na ito. Mas malawak kumpara sa Falls 1 at mas mababa na animoy hagdanan ang kumukonekta sa bawat ilog. Kaya mafe-feel mo talaga at may enjoy mo ang pag-stay dito. Isa itong tourist attraction ng Bolinao, Pangasinan. Luto na. Dito naman ano to na madam? Oo. Mangan kami. Ay, dito pala mainit dyan. Gutom ka na? Gutom na gutom po, sobra. Yung mata niya. Di kami nag-agahan, tapos tanghalian ngayon pa lang. So, ang ulam namin ay adobo. So, guys, tapos na kami dito. Puntahan namin naman yung Bolinao Falls 1. Hanggang Falls, ano pala 10 yung pupunta natin dyan. Ewan ko lang kung maabutan pa namin yung kasi alas 5 daw magsasara na eh. For 45 na yata eh. Tingin mo, pwede pa? Ayos na po. Salamat sir. Salamat sir. Yes madam, ingat po ma'am. So guys, nandito naman tayo sa Bolinao Falls 1. So magti-trek tayo. Hindi, bababa lang yan dun. Oh, sige. Ito po, Falls 1 po. Falls 1. Yes po. Hanggang ano oras kayo dito 5 ngayon? lang ma'am. 5 lang. Depende kung mag-overnight po kayo. Hindi kami mag-overnight. Hindi siya habang mataas yung araw para ma-enjoy nyo pa tayo. Magkukuha ka ng video. Para... Hello po, welcome to Falls. Falls 1A. Salamat po. So guys, pupunta muna kami sa bayaran habang nagpa-park si Manong. Ano tayo? Ayun guys. So 30 pesos din ang entrance. Yun. Ay, hello po. So ganito pala dito. Kailangan natin bumaba dito sa hagdanan hanggang baba. So yun, nakikita nyo na. Natatanaw na natin yung falls. At ito pala yung mga nagpaparent ng life vest. Buti wala nang trek ito. Kailangan lang natin talagang bumaba dito sa hagdanan. Hindi katulad ng Busay Falls na kailangan ng trekking talaga. Guys, nandito na tayo sa Falls 1, Bolinao. So ganito ang itsura dito. Papaikutin ko ang aking camera. So meron pa ring mga tao pero pauwi na rin sila. Hanggang alas 5 lang kasi itong Falls 1. Ewan ko sa Falls 2 and Falls 3 pero buti na lang nakaabot kami. Pwede rin palang mag-overnight dito, sabi kanina ni Kuya. Kasi tinatanong kami kung overnight daw. Ayun, makikita rin natin na meron din silang parang restaurant dito. Ang ganda oh. Grabe. Ang sarap sigurong maligo dyan oh. Ito ang Bolinao Falls 1 o ang Cachoeira de Bolinao na may tinatagong natural na ganda. Ito ay may taas na 30 feet. Ito ang pinakamataas na falls kumpara sa Bolinao Falls 2 and 3. Isa ito sa mga natatagong paraiso na nakikilala at dinadagsana ng mga turista ngayon. Ayon sa mga lokal, ginagamit itong pahingahan ng mga mangingisdang katutubo noon
at ginagamit na taguan ng mga tao sa mga nakalipas na digmaan. Kaya kung makakapunta kayo dito, huwag niyong palalagpasin ang pagkakataon na masilayan ang isa sa mga hidden gem ng Bolinao, Pangasinan. Gabi na, hindi na kami makapunta sa lighthouse. Bukas na lang daw. Yes po. Punta na kami sa tinutuloyan namin kasi hapon na, alas 6 na. Dito lang po sa Falls 1 makakakita ng buko na 40 lang po. Oo. Isa lang, kuya. Kaya di siya nagtututbrush. Namin natin guys. Guys, ang galing niya sumupsup na. Buko. Buko. So guys, hapon na nga at pauwi na nga kami sa aming tinutuluyan. Grabe to no, ang ganda. Ang ganda ng sunset oh. Mas maganda siguro yung sa tabing baybayin. So guys, nakikita nyo naman na ang ganda talaga. Wow! Ang ganda. Parang nasa California. Dun sa Malibu at saka Santa Monica. Ito naman dun sa Beverly Hills. Grabe. Baka nakapunta dun eh. Ganyan ba talaga? Oo, ganito. Guys, look! Ang dami. Meron na po. Traffic na oh! Thursday pa lang. Diyos ko, kawawa naman sila. Hanggang dun. Ito naman yung ulam namin ngayon. Napakabait nung may-ari dito. Ay, nung may-ari dito. Tsaka ng Hi! Guys, ito yung pagkain namin. Guys, walang kuryente dito guys. Pero meron kami ganyan. Yan, kain kami. Salamat eh. So kain kami guys, nagkakamay ako ngayon. Sobrang dami po ng tao. Na-overload yata yung nila. So nag-drown out buong, ito yung mga Buong patag. transient house dito. Guys, Ito yung pinagaya natin. Generator. The best, panalo. Pagkatapos nga namin mag-dinner, lumabas kami para tignan kung ano ang lagay dito. So, ang dami pa rin dumadating ng mga turista. So, karamihan mga nakamotor. tapos ang dami pang bagong dating guys. Hindi nila alam. Wala, nag-stroll lang kami dito guys. Tignan natin ang light dito guys. Oo, tingnan natin. Kasi sabi ni guys, Manang nagkakasip siya guys. wala na itong matuluyan talaga. Oo nga eh. Sila natutulog sa mga tabi ng dagat. Sa dagat. Yung iba dito na rin sila natutulog guys. Third day namin ngayon. Guys, good morning! So, eto na ang lagay ngayon. Alas 6 pa lang dito sa Bolinao, Qatar. Ang dami nagdadagsaan pa rin hanggang ngayon na mga turista o punong-puno na yung sakyan nila. Hindi na hala, saan kaya galing itong mga to? Ang dami guys oh. Grabe! So 6:30 pa lang to ng umaga. 6:30. Good Friday po ngayon. Yes, Good Friday. Very good din talaga. Ang dami tao. Ang daming tao guys, tingnan po. Padating pa lang po yung mga... Pero iba, di ba kahapon pa? Magdamag yan guys. Ganyan, yung iba natutulog na sa parkingan. Yung mga bata, naglatag na lang sila ng mga karton para makatulog sila. Hindi na namin kinuhanan guys kasi privacy nila yung matutulog sila. Mga riders. Woo, dami oh. Guys, maglalakad kami papunta ng lighthouse.
Sabi sa amin medyo malayo daw pero 12 minutes daw, sabi ni Google. baka naman 1 hour to Google Lalakaran natin. Guys, natatanaw na namin yung lighthouse. Woo! Ayun! Nakapunta. Hi guys, so nandito na tayo sa lighthouse. Kita nyo naman yun eh. So, kailangan muna natin magbayad ng 40 pesos para sa entrance. Good morning po. Environmental na po, ma'am. Meron po. Ito po. Wala pa po. Meron po. Ito po yung environment. Magkano po? So yan guys, kailangan yung environmental dito. Kita nyo na lang po dun sa... Sa lahat ng pupuntahan nyo, ipapakita nyo tong Sa environment. environmental fee tayo, hindi na kami siningil dito ng 40 pesos. Kaya, eto, magagamit nyo sa maraming bagay. Thank you, sir. Check lang natin yung environmental fee. So ayan po mga guys, check nila yung environmental fee. Resibo, kaya dapat dala-dala ninyo lagi Okay, yan. let's go! So ito, So, naka-minus tayo ng 80 pesos guys. wala pang 7 o'clock pero napakarami ng tao. Yes, napakarami ng tao. Nagkataon lang na ito yung pinakamalapit dito sa tinutuluyan namin. Parang 15 minutes o 12 minutes away lang po. Kaya So, nandito na tayo guys. inuna namin ito. Let's go! Magpapaano daw siya aerial view. Maganda yung aerial view dyan na mataas ka eh. Sige, papataas nyo. Okay. Makikita ninyo ang karagatan. Nakapaikot to eh. Ito yung lighthouse guys. Ganda diba? Lighthouse! Woohoo! Tara sa taas. Dun. Pwede ba? Diba? Ayoko. Wala ba akyatan doon? So guys, tignan natin kung anong mga meron dito. Pasukin natin. Let's go. Parang diplomat Ayan. Pasukin natin. So guys, yun yung nakikita ninyo. Puro bugambilya. Mga rooms na walang ragatan. Kukuha si V ng aerial view para makita natin yung buong paligid. Ito ang Cape Bolinao Lighthouse na itinayo ng mga Pilipino, American at British engineers noong 1905. Isa itong pinakamahalagang landmark ng Bolinao, Pangasinan. Ito ang isa sa pinakamatanda at pangalawa sa pinakamataas na parola ng Pilipinas na may taas na 351 feet above sea level, including ang taas ng bundok kung saan ito nakatungtong. Ang parola na ito ay nagpipigay ng panoramic view ng West Philippine Sea. Ginagamit nila ito noon para i-guide o gabayan ang mga barko at bangka. Ito ay nagsisilbing tulong sa mga naglalayag, lalo na sa mga marinero na maiwasan ang mapanganib na tubig at mabatong baybayin. At ngayon, naging sikat na tourist attraction na nag-aalok ng napakaganda at nakakamanghang tanawing dagat at mga nakapalibot na landscape. Guys, ito yung pagkain namin ngayon. Sobrang special. Nanda talaga kami. Ay, special daw kami. Ay, message mo ako, Ben. Kami po, babalik kami tapos dito na kami titira po. Ayan, ang babait po nila, guys. So, kung naghahanap kayo ng transient house, dito lang yan. 888. Yes. Ito lang makita nyo sa Oh, kain na kami, guys. Tapos, Ate, kahit po. Kahit po. magpe-prepare na kami. Uwi na kami ng Baguio. Guys, pauwi na kami ngayon. Kami, guys. Makalungkot. Gusto pa namin magstay dito ng 1 week eh. Sayang. Yung gamit lang namin, no? Ang unti. Yan na. So guys, getting ready na kami. Alis na
kami. Alin kayo dito, Marisa. Bye. Ingat. Bye-bye. Ate, bye-bye. Ingat. Uwian na, work na naman. Guys, ito ang munisipyo ng Bani Town Hall. Sa akin to guys eh. Palayo ka Bani. Magpa-picture nga ako dito sa Bani Town Hall. Magpagas muna tayo, baka mabitin ang ating gas. Guys, stop over na naman kami dito. Kaan kami ng sugo. Stop over ulit po. Grabe guys, napakainit ng panahon dito. Talagang matutunaw kayo sa init. Palamig muna kami, pero mainit pa din guys. Wala na nangyari doon. May banggaan lang. May sumemplang guys. Ito yung nag-overtake sa amin kanina. Ngayon halos kanina lang. Ang bilis kasi nila eh. Oh, naku, ingat po tayo mga lods. Lalo Buti na pag hindi sila napahamak oh. mga ganitong kurbada, tas may yellow na linya. Buti hindi sinasaktan yung babae. Kunin po natin dito sa may bandang labas. Kasi pag yan, halimbawa, paliko, tapos kukunin natin sa gitna, doon sa may linya, baka may kasalubong na nasa gitna rin, na motor din. Naku, ingat ka dyan. So mga 2 hours pa bago tayo makarating sa Baguio. So nagugutom na ako. Ang ganda namang bridge na to. So ito pala yung Lingayen-Bugalyon Bridge. Isa rin itong tourist spot dito. Ang ganda oh. Guys, baba muna kami dito. Nag-stop over na naman kami. Ano to kuya? Tulya? Ha? Tulya ba to? Opo. Wow, ano ba kaya? Tapos, Dito pala kami kakain kay Alias Eatery dito sa Binmal. Mag-order na ako sa loob habang nagpa-park siya. guys, pipicturean natin. Yan. Ang laki namang hito nito. 170 lang po, ganyang kalaki. Kakainin niya lahat yan guys. Makahito to eh. Tignan mo yung ano niya oh. Mukhang hito. Wow, sarap. Tapos, may kalamansi. Teka, shake natin. Shake, 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 shake. Yan. Sausaw. Yeah. Yes, sausaw mo guys. Sausaw sa bagoong. Ayun no. Sarap. Yun no. At tignan natin. Ito pala ang hito guys. Sausawan natin na may sili. Yan po. Sarap. So, buwan tayo nito guys. Suma mo na yung kalahati mo? Ha? Oo. Guys, So, guys. Tapos nauna may ka pang sili guys. nakaubos ng isang buo? Hindi, half yun. Guys, kawawa naman guys yung ano. Grabe. Naubos guys. Guys, mabay tayo. Yes. Ay wow, 220 plus may free pa silang yema. Ay wala, hindi namin nadala yung stickers namin eh. Guys, nandito, pumunta po si J4 dito. Ayan. Aliyah. Nandito kami kay Aliyah. Hello guys. Ang sarap ng pagkain nila guys. Ang dami namin nakain. Thank you. Thank you po. Thank you. Guys, pupunta na kami. Urdaneta na kami guys. Grabe, wala man lang mga sasakyan ng mga nagbabiyahe maliban sa amin. No? Ang linis ang daan. Guys, Rosario na kami guys. Yan guys. Nagkape lang kami guys. Kape. Shell Cafe. At dahil papasok na kami ng Benguet at pauwi na ng Baguio, i-reveal na namin ang nagastos namin sa pagpunta ng Bolinao, Pangasinan. Ang total pala na nagastos namin sa pagstay ng 3 days at 2 nights sa gas
653 pesos. Balikan na po yun. Total of 464 kilometers na tinakbo. Sa food naman ay 2,020. Sa accommodation ay 4,500. At sa mga entrance fee at parking ay 70 pesos. Overall total ng 7,243. At kung nakaabot kayo sa part na ito ng aming video, kaus-puso po kaming nagpapasalamat sa pagsama sa aming Moto Adventures. Sa pag-uwi namin sa aming tahanan, dala namin ang napakagandang experience sa Bolinao, Pangasinan at baon namin ang magagandang alaala, tanawin at higit sa lahat, hindi namin makakalimutan ang mga taong nakilala namin at nagpakita ng mainit na pagtanggap ng mga taga-Pangasinan. Kaya guys, habang maaga pa, magplano na kayo at pasyalan ang napakagandang lugar. Tatapusin na po namin ang aming video at naway samahan nyo naman kami ulit sa aming next Moto Adventure. Kami pala ang Vin and Dan Adventures at laging tandaan, Hanggat may kalsada, mag-ride ka. Silip na ang araw ng pag-asa. Bumubulong ang alon, sumabay sa agos. Dahil minsan lang ang buhay, sulitin mo na ang sarap maglayag. Tara na, kapit lang sa aking baywang tayo'y aalis. Dala ang saya, basta kasama ka. Habang may buhay, piliin mong mag